Welcome back to James Wong TV. Mga kaibigan, magkakabit naman tayo ngayon ng mini driving light. DIY lang po ito. Ayan, ating mini driving light. So ito po, hindi natin to basta-basta lang ikakabit kasi may rules and regulations po ang LTO na pinalabas sa pagkakabit ng mini driving light. Dapat may separate na switch. Ayan. Makita nyo, nihanda natin yung dalawang wires, negative and positive na nakakabit sa battery. So sa battery po natin ito direktang ikakabit kasi po hindi pwedeng isama ito sa switch ng headlight. Bawal po. Kailangan po ay mayroon siyang sariling switch. Kapag ka po nakadirekta sa headlight o kaya wala siyang sariling switch, ay pag nahuli po tayo o nasita tayo ng LTO o kaya ng HPG, ay ano po tayo, magkakaroon tayo ng violation. Ayan. So unahin na po natin, kakabit na po natin yung wire ng positive at negative. So kailangan po natin ng at least 1 meter na wire. Ayan, negative and positive. Ayan, yan po, yung positive natin, yan po ay kakabit natin diyan sa ating direkta sa ating switch. Ayan. So may tig-tatlong wires po yan. Yung ating switch, tsaka po yung bawat isang driving light. So yung red ng ating switch ay i-connect natin sa positive, yung red wire. Ayan. So although color coded po siya, kaya lang magkakaiba kasi yung kulay. So yung wire naman na napili natin kasi ay iba ang kulay. Nahingi lang natin. So nasa positive po yung red wire ng ating switch. So ito naman po yung ating mini driving light na ay kakabit natin. Yung brown na wire niya, yun po ang nakakabit sa negative ng ating battery. Yan. So sa negative po siya nakakabit yung brown na kanyang wire. Actually po, kahit naman may diagram kasi ito doon sa box mismo ng mini driving light. Kung mapapansin nyo, hindi ko na siya tinitignan kasi matetesting naman po natin. So kung saan siya gagana with the switch, yon, doon lang po natin siya gagawin. So dito po, tinatry natin muna na ikabit yung brown na color ng wire doon sa ating negative. Yan. So kailangan po ito ay securely na naka-tape para po hindi matatanggal. Yan. So tandaan po natin ang mini driving light hindi siya basta-basta ikinakabit sa isang motor. Dapat po ito ay ayon sa LTO, hindi ito dapat mas mataas sa handlebars. Yan. At hindi rin dapat ilagay doon sa yung magalaw, matagtag na parte kasi pag gumalaw po yan habang tumatakbo ay makakasilaw po sa ating kasalubong. So hangga't maaari doon sa stable. Yan. Doon natin siya ikakabit. Yan. Tapos sabi ko nga po sa inyo, dapat may separate switch ito na pwedeng i-on and i-off. At sa guidelines po, hindi po pwede na ang buksan lang natin yung mini driving light tapos yung headlight ay nakapatay. Yan, sa gabi. So dapat po uunahin natin buksan ng headlight bago ang mini driving light. So test na po natin. Ayan. So ibig sabihin, tama po yung connection. Kasi kung hindi siya gumana, itatry po nating baguhin yung connection niya. So gumana na po. Tinesting lang po natin. So susunod na po dyan, ayan, itatago na po natin o gagawin nating maayos yung linya ng kanyang kuryente. Ayan. So i-tape po natin siya doon sa existing niyang harness o yung wirings niya ng motor. So doon lang po natin siya iti-tape. Isasama po natin siya doon. Paakyat, papunta po doon sa
sa handlebars kasi doon po natin ilalagay mamaya yung ating switch ng ating mini driving light. Ayan. So, tinatago lang po natin yung wire para po hindi nasasagi. Ayan. Ayan po. Dapat po ay secured na itinitape natin yan. Para po hindi mag-ground or hindi maipit pag lumiliko yung ating motor. Ayan. So, tinitape po natin mabuti. Ayan. Ayan na po. Kakabit na po natin yung switch. Diyan sa handle. Diyan po sa handlebar natin. Doon sa bandang halos sa gitna. Ayan. Diyan sa gilid. Sa katabi po ng kabitan ng side mirror. Diyan natin ikakabit ang switch para mas madali nating mapindot. Hindi na kailangan pang alisin natin yung kamay natin sa manibela. Ayan. So yung thumb lang po natin pwede nang switch. Ang switch po nito ay tatlo po yung low, which is yung white, tapos yung high beam, which is yung kulay dilaw, tapos yung off. Yan. So naka-off po siya, tapos low yung puti, tapos high yung dilaw. So yan po yon. So kinakabit lang po natin, higpitan lang natin yung screw para po hindi gumalaw yung ating switch sa handlebars. Yan. Okay? Ayan, naikabit na po natin. Ngayon, yun na po mismong mini driving light naman ay kakabit natin. Napili ko po dyan sa may kinabit ko po sa may tapaludo. Ako po sa tingin ko, dyan hindi ganong ma-vibrate. Kasi yung laro ng shock sa bandang taas po yan ng spring. Ito po, fix po yan na naka-level sa kalsada. So, ibig sabihin, hindi po yan gumagalaw. Ang gumagalaw po, yung nasa taas na yan. So, ayan, kinabit na po natin yung kaliwa. Hindi ko na rin po ipapakita, ayan, yung sa kanan, sa pagkabit. Pero ganun lang din po. Kailangan lang mahigpit ang pagkakaskru niya para po secured yung installation natin ng ating mini driving light. Dapat po hindi siya magalaw habang tumatakbo. Ayan. So, testing na po natin yung ating mini driving light kung working. Ayan. Ayan, naka-low po siya, yung white. Ayan. Yan naman po ang high niya, yung high beam, yung dilaw. Ayan, tingnan niyo po, mga kaibigan. Properly working naman po siya. Ayan. So, i-low lang po ulit natin. Ayan, white na ulit. Ayan. So, properly working po siya. Ayan. So, bagay na bagay po sa ating motor. So, dapat po, para mapansin lang po ninyo ha, ayan, ang switch po niya, ayan, nandyan sa taas. Ayan. Ayan, naka-low, tapos naka-off. Ayan. So, dapat po magkalayo at least 4 inches apart yung ating mini driving light. Ayan. Dalawang ilaw. Tapos at least kung LED po yan, at least hanggang 6 na LED light lang. Yan. Ito na po. Sinubukan na po natin ng gabi. Kasi kanina po araw, hindi ganong kita. Ayan na po, gabi. Naka-low po siya. Naka-dim lang po siya. Yan na po, naka-high beam na siya. Ayan. Mas mataas po siya ng konti kaysa doon sa low. Ayan, doon sa white. Yan, napakaganda po. Actually, tinry ko yan. Napakalakas. Yan. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. At hanggang sa muli, dito lang sa James Bong TV.